Itutuloy natin ang pagtutok sa banta ng Iran at estratehiya laban sa Islamikong Republika sa gitna ng digmaan. Ayon sa bagong ulat, nagbigay ang ahensiyang Mossad ng Israel ng armas sa mga Kurdish militia gamit ang mga sandatang nakuha mula sa Hamas at Hezbollah. Ayon sa ulat ng Ynet, sangkot din ang CIA sa plano na gamitin ang mga puwersang Kurdish bilang bahagi ng mas malawak na hakbang laban sa Iran. Dahil sa presyon mula sa Turkey, napilitan si Pangulong Donald Trump na kanselahin ang plano. Isang buwan matapos magsimula ang magkasanid na operasyon ng US at Israel laban sa rehimen ng Iran, iniulat ng media sa Turkey na nagtagumpay ang Ankara na pigilan ang umano'y plano na mag-recruit ng mga puwersang Kurdish bilang ground force sa digmaan laban sa Iran. May mga bagong kadanapan na yon. Kasama pa rin natin sa studio si Ariel Azar, Senior Correspondent sa Gitnang Silangan. At Ariel, ang magkasanid na operasyon ng US at Israel laban sa rehimen ng Iran noong katapusan ng Pebrero ay itinuturing ng marami bilang isang uri ng paghahanda para sa posibleng pag-aalsa sa hinaharap. May mga bagong ulat na lumalabas. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Alam mo, paulit-ulit na sinasabi sa buong digmaan na hindi mo kayang pabagsakin ng isang rehimen sa pamamagitan lang ng mga airstrike. Kaya naman, bahagi ng estratehiya ng Israel sa digmaang ito ay pabagsakin ang rehimen, patalsikin ang Ayatollah at ang Islamic Republic at sinubukan nilang maghanap ng paraan para magkaroon din ng ground operation upang tuluyang tapusin ang kanilang layunin. Nakita natin ang mga pag-atake ng Israel sa kahabaan ng hangganan na layuning bigyang daan ang mga puwersang Kurdish mula Iran na nagtungo sa Iraq, nagsanay at nagtago doon upang makabalik sa Iran at isagawa ang ground offensive na ito. At para doon, kailangan nila ng mga armas. Kaya ang Mossad na nakikipagtulungan sa CIA ay nadlipat ng mga armas sa marami sa mga milisyang ito. Ngayon, sa buong digmaan, nang lumabas ang ulat na ito, sa katunayan, nagsimula ito kay Yulia Poligalova dito sa 24 News English. Ipinapahiwatig niya na ang mga puwersang Kurdish na ito ay nagsisimula ng maglunsad ng kanilang opensibang lupa. Ngunit mabilis na lumitaw na ito ay kulang at huli na. Hindi ito natuloy. Kaya ang opensiba sa lupa ay hindi rin nagtagumpay. Ngayon, bahagi ng kabiguang ito ay dahil sa katotohanang ang ilan sa mga Kurdish militia na tumanggap ng mga sandatang ito at dapat sana ay ipapasa sa ibang grupo na gagamitin sana sa loob ng Iran ay sila na mismo ang nagtabi ng mga sandata para sa kanilang sarili. Narinig din natin ito mula kay Pangulong Donald Trump ng US na nagsalita sa White House nung nakaraang buwan. Pakinggan natin kung paano niya inilarawan ang sitwasyon. Akala namin bibigyan kami ng mga sandata ng mga Kurd, pero nabigo kami dahil puro sila kuha. Maganda raw ang reputasyon nila sa Kongreso at matindi raw lumaban, pero ginagawa lang nila ito kung may bayad. Kaya talagang nadismaya ako sa mga Kurd, pero binigyan sila. Sabi ko, hindi ito gagana. Sa totoo lang, kailangan ko lang sabihin ito. Hindi ako sumang-ayon sa ginawa nila. Ibinigay nila yon. Sabi ko, hindi nila maabot yon. At tama ako, gusto ko laging tama. Sa pagkakataong ito, sayang. Pero nagpadala kami ng ilang baril na may bala at dapat ay i-deliver yon, pero inangkin nila. Sabi ko, kukunin nila yon. Pero ano bang alam ko? Bago pala ako dito. Ano bang alam ko? Bahagi yun ng kwento, pero isa pang bahagi ang pressure ni Erdogan kay Trump na huwag bigyang kapangyarihan ang mga Kurdo. Dahil para kay Erdogan, ayaw niyong makita ang isang pinalalakas na minoryang Kurdo sa Iran na maaaring magpabagsak ng rehimen at baka magkaroon pa ng mga kaisipang separatista na maaring makaapekto kumalat sa minoryang Kurdo sa Turkey, kung saan si Pangulong Erdogan ay may napakakomplikadong relasyon kung tutuusin. At kaya naman, ang pressure na ito ay nag-ambag din sa kabiguan ng grupong Kurdo na makilahok sa pagpabagsak ng rehimen. Sa huli, alam naman natin ang naging resulta, pero nananatili ang tanong, ano ang magiging kinabukasan ng opsyong Kurdo sa anumang susunod na pagtatangka na pabagsakin ang rehimen sa hinaharap?